Ngayong araw ho na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Representative Keith Flores ng Bukidnon at siya ang bagong chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Representative Flores. Good morning, Dennis. Maayong buntag. Po. Good morning po. Ito, direktahang tanong. Ano ho ang mga nakahanay na aktibidad at aasahan ng publiko bilang kayo ang bagong pinuno ng House Committee on Dangerous Drugs at kayo yung naitalaga dyan sa napakasensitibo ho na tungkulin na yan dyan ngayon sa pag-uumpisa ng 20th Congress? Ang una po is bibisitahin po natin yung mga naipasa na bills nung previous Congress, ng 19th Congress ni under Ace Barbers na hindi na take up ng Senado. Kasi sayang din po na pumasa na ang third reading at hindi lang naipasa sa Senado. So, yan po ang una natin gawin. At of course, hihingi tayo ng briefer from our PDEA and our PNP kung ano ang current situation on drugs dito sa Pilipinas. Okay, ito ho yung data. No? Kanina ipinarinig ho namin yung interview kay Secretary John Vic Rimulya. Para po naman sa inyong panig, ay naniniwala ba kayo na mas tumaas ang drug-related cases ngayon o mas naging lantad lang yung mga operasyon laban ho sa ganitong mga pangyayari o yung, kumbaga, sabi nga ni Secretary Rimulya, ay dinidirekta nila yung mismong pinanggagalingan. Ano ho ang inyong take dito, Representative Flores? Kung sa number of cases siguro, hindi ko masabi kung mas mataas ngayon or before sa previous administration. Pero ang mas nakikita ko po is siguro mas naha-highlight lang yung mga operations for kasi nga may usual na patayan na ang resulta. Pero ngayon naman, ang sinasabi ng DILG at ng executive branch natin is mas malaki yung volume na nahuhuli nila. So it either says na mas maraming pumapasok or mas maraming droga ngayon kasi mas maraming ngayon nahuhuli. But in terms of the number of cases, yan po ang hindi ko pa ma-confirm. I want to look at it po ang numbers muna. Okay, isa pang punto, yung alin ho ba yung mas matimbang, ano? Yung pagdakip doon sa mismong nagtitinda, yung mga kahit yung mga small time o yung pagsakote doon sa volume of drugs na ginagawa. Sabi ni Interior Secretary Rimulya, ito yung kanilang approach kumpara doon sa nakalipas na administrasyon. Well, of course, significant yung volume na nahuhuli nila, no? Kasi yan naman po ang distribute sa mga small-time na pushers natin. So, siguro, okay din po yung approach na doon tayo sa kung saan galing yung mga supply na malalakihan, na malakihan, para at least mas ma-address po natin yung supply level on the pusher side sa street level naman po. Pero I think it should go both, no? Kasi yung retail naman is nandun sa mga maliliit na pushers on the streets. So yan din dapat bigyan ng atensyon ng ating kapulisan, no? Kasi hindi lang dapat dun sa volume na supply na pumapasok, but dun din sa mga nagre-retail, no? Sa mga street level na pushers po. Dapat sa tingin ko po dapat bigyan din ng pansin ng ating DILG, PNP at PDEA. Okay. Ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira Hangayo, may ilan din hong katanungan para sa inyo. Bombo Jai, with your questions. Okay, bilang kayo na po yung bagong pinuno ng komite na dating hinawakan ni Representative Barbers, may plano po ba kayong magkaroon ng Quad Committee Reloaded na may kaparehong hakbang ng mga investigasyon? May usap-usapang babalik daw po yung Quadcom, but as we know po, ang Quadcom was the creation of the 19th Congress. So aantayin po natin ang desisyon ng mayorya kung gusto ba nilang ibalik yung apat na committee na yon. So we have to wait po kung ganun po ang desisyon ng majority. Okay. Sa ibang paksa naman po, Representative, kunin po namin ang take ninyo sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na idineklarang unconstitutional matapos nga ma-delay ng matagal ito sa Senado. Ano po yung take ninyo dito? Well,
As a lawyer po and as an officer of the court, I'm required to follow po, no, to respect the decision of the Supreme Court. But it doesn't mean po na hindi din uubusin yung remedies available to the House of Representatives, like filing of a motion for reconsideration. Yan daw po ang gagawin ng House of Representatives. So sa tingin ko, while the decision, I may not agree with the decision, pero it deserves the respect that is due to the Supreme Court. Kasi nga, dapat din may respeto tayo sa mga desisyon ng Korte Suprema because that is their function po. Okay, balik po sa akin, ano. Sa tingin ho ninyo, may tsansa pa na mabaligtad ito? May tsansa pa na, kumbaga, magkaroon ng pag-usad yung impeachment despite the fact na talagang overwhelming ho yung naging botohan dyan sa panig ho ng kataas-taasang hukuman? Tama po yan. The unanimous decision is medyo an indication nga na ito yung posisyon ng Korte Suprema. But tingnan natin kung how they appreciate also the motion for reconsideration that will be filed. Mang dami na ring mga komento kasi na lumalabas ngayon from the different sectors, no? May mga former justices na rin na nagsabi na it deserves a second look on the part of the Supreme Court. Okay, finally, siguro ano na lamang ho yung mga aasahan ng publiko dyan ho sa inyong mga hakbang sa panig ng Kongreso ngayong 20th Congress at kayo mismo, ano yung mga prioridad po ninyo na maisulong dyan sa Kamara? Well, ang priority business na na-file ko po is yung prohibition ng e-wallets directly connecting to the online gambling applications. Yan po ang isa na tututukan ko po. No? Second po is yung anti-political dynasty na final ko rin. Sana mabigyan ng suporta ng mga kasamahan ko diyan sa Kongreso. Ay sige, kami ho'y makiki-update, ano? Medyo sabi nga ng iba, marami yung magkakamag-anak pa rin sa gobyerno ngayon. So sige, tutukan po natin ng sabay-sabay itong anti-political dynasty bill. Thank you so much, Congressman. Thank you so much, Dennis and Jaira. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin si Representative Keith Flores ng lalawigan ng Bukidnon, and siya ho yung bagong chairman ng House Committee on Dangerous Drugs.